ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulad sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:31 na sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo din sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa marabutaan sang amon pagserbisyo. Gingaman nga bahin sang kalibutan, naghahatag kami sa katahuran, maayong aga good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isaramang edisyon sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Ano ko karon sa Lunes, September 15, 2025. Follow alagad JP Herbas. Ito na kita until 9:55 in the morning sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon. May kantanan sa mga nanaytuhay nga programa kag proyekto sa gobyerno diri sa aton nga rehiyon. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, province sa Baclanan, TK Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong nga tanan. Kinatamyo taman sa isa ka med-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Mabiyan sa atong nga pagpakalagad subong nga aga, maging gopod naton sa ibigid lamang madugan ang atong abyan gikan sa UWAD Consortium agon nga ipaalinton sa aton mga biyan ang tuhoy sa ila sining nga aktibidad ang nagalapit nga Western Visayas Innovative Startup Festival. Mahiga po natin sinilang mga madugay si Engineer Maria Charis Garino, Regional Startup Ecosystem Coordinator sa UWAD Consortium. 9:34 in the morning. Ang aton nga pagpangalagan mga biyan, mabakian on air and online. Live kita sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo. Sumuman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Bago gid lamang nabakian mga biyan ang naging mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sumuman sa iya sining nga pagpakilala sa mag-bugo sang Independent Commission para mag-imbestiga sa mga ginapahayag maanumaliya nga mga construction project, particularly mga flood control project sa bugos nga pungsod Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:45 in the morning. Ito na pagpadugayon pa mga abyan because we only have limited time left sa atong sining pagpakalaga. Makig-angutan na nato ng atong bisita via Zoom. Kaupod naton ang atong sining na abyan from UWAD. Welcome to the program, Engineer Maria Charis Garino, ang atong sining Regional Startup Ecosystem Coordinator.
Engineer, maayong agan. Welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Ayong angka. Yes, sir. Ma'am, sa aton sining nga mga tagplamati nga first time mabakian ang aton sining ginalauman nga aktibidad, the Western Visayas Innovative Startup Festival. Ano bala ang ini nga aktibidad at ano ang aton sining mga ginalauman? Okay. Naman sa ating mga pagpalamati, no? Bali, ang Western Visayas Innovative Startup Fest na mapagahiwaton umpisa buwas na adlaw, September 16 hasta September 20 is isa kasi mama na event para sa ating mga startups and startup individuals sa ating region, there is a region 6, no? Bilog na sinama na kita magkakalaw na inya event na ipaga-host sa ating mga stakeholders and members sa consortium. So mag-aumpisa inyong buwas September 16 sa ating Western Visayas Innovative Startup Conference na gina-host sa DOST. Then pagkasundan sa Iloilo Startup Hackathon sa ikaduha nga adlaw na i-host ang ating na probinsya sa Iloilo. Ini tatlo ka adlaw nga hackathon na pagpapartisipahan sa ating mga estudyante diri sa probinsya sa Iloilo. May araw kita sa Student Innovator Summit. Partner natin diri ang Nexus PH. May araw man kita sa Tech Talk. Ini siya is featuring sa mga kalain-kalain nga state universities and colleges diri sa Western Visayas na ginanid sa RACE program. Kaya may arap man na gina-host ang DevCon and Global Shapers ang Tech for All Summit na mag-aumpisa September 17 hasta September 18 na dalawa in the venue. And may arap man kita sa i-host ang ating BPI Region 6 ang online slingshot. Region 6 ang activities para sa ating mga creatives. And also for BICT, they will be hosting the Startup Financial the Data Management and Visualization for Business Startups. So ang ating mga abyan from IBC, Iloilo Business Club, will be hosting our Startup Financial Management and Fundraising. So, ini mga kalain-lain na events na matabo sa bilog ng semana. Pag may araw man kita na exhibit dito sa Iloilo Convention Center, na gina-host ang atong nga partner, Ascend and PCCI INSEC. Ang kadamo sa nga mga aktibidad gaging preparar ang consortium, no, to emphasize and to highlight the significance ng aton sining innovative startup diri sa Western Visayas. Ma'am, may we know this is the second time na kiti kung hindi ko magsala, last year una nga ginpakilala kag ginhiwat ang ining innovative startup ecosystem o na the innovative startup fest. Ano ang mga natalupang naton nga mga impact sa last year and what do we expect nga matabo sa karon nga tuig? Yes, ini pa ang second na pagtiwat natin sa event niya ini, no? And last year was, ang turnout natin is tama good ka namin, no? Buka good ang ating venue and damo pa ang nag-aabot na mag-attend sa ating mga events and also ang events ang ating mga national government agencies were attended man sa mga nagkilaman na mga national na mga centers. Susubong, yung natinguhan din natin na i-level up siya, no? Nagdabo ang atin ng mga stakeholders na gusto mag-participate dito sa ating event. Speaking of stakeholders, ma'am, engineer, natalalo pang doon man nga you put an emphasis man sa isa sa mga audience kag mga ginalauman naton nga mga active participants for this year's Startup Fest ang aton nga mga estudyante. Ano bala ka importante
ang partisipasyon sa mga kabataan o kung mga estudyante sa aton nga startup ecosystem? Okay. Ang atong nga mga estudyante ang ginalantaw natin nga magiging mga aspiring startups, no? Pero sa aton nga region, sige-sige natin sila nga gina-expose sa mga among na activities to inspire them and ipaabot sa ila nga isa ang pagiging entrepreneur o pagpatindog sang startup sa career path na pwede nila itagduan sa ilang future. Ayun, ma'am, for sure may mga tagpalamati kita subong nga not so familiar of the term startup although madamo na nga mga ahensya nagagamit sini. Pero sa impormasyon sa aton sini nga mga ordinaryo nga mga tagpalamati, ano bala ang ginatawag nga startup kag paano ini makabulig papag-un sang aton ekonomiya? Ang isa ka startup is a kind of negosyo na nito, no? But the difference lang sa ating na traditional na negosyo is may gina-integrate siya nga bago or minatawag natin innovation, innovative na process or product sa iyang nga negosyo or business model. Kag ang iyang nga scale is ang pag-scale up niya is ginatawag natin nga disruptive na madasig ang iyang nga pag-scale up sa iyang nga negosyo. So, amo na siya ang nag-qualify sa iyang nga maging startup. For a startup to become a startup, no, for a negosyo to become a startup, ma'am, kinahanglan ba lang nagagamit gid siya sang digital technology para ma-consider siya as a startup? Ang ginalantaw natin is innovation. So, any new product or new process or even a new business model is gina-integrate niya sa iyang company. Pwede natin siya makawag na startup. I see. And to give us an example, ma'am, no, para ma-picture out sa aton sining nga mga kauturan, ano ba naman ang mga example sa mga kilala na nga startup kag kung may-ari kita diri sa lokal no, nga makabig naton the best example or the best epitome kumbaga sang isa ka startup? Internationally, ang lumalantaw na aton nga best example, usually na example is of course the Airbnb. Kailain siya nga klase sang paghatag sang serbisyo sa industriya sa accommodation services, no? Very local sa Philippines. Ang example natin is ang mga startups natin na nakalabot sa unicorn na level, which is GCash or and ang Paynaya, which also disrupted aton the financial tech industry. Ayun. Siya ang mga example natin. So ayun na sa aton sining mga kulturan nga clueless kung ano ang ginatawag nga startup, no? Makita ninyo o kung ma-check ninyo online, pinagising niyo nga cellphone, ay okay, ginpahapos nga serbisyo, no? Amo na ang isa sa mga dala nga benepisyo sang aton sini nga mga startup. Ma'am, earlier you mentioned kag na-share man sa aton ang madamo nga aktibidad sa karon nga tuig nga Innovative Startup Fest. But may we know sa sini nga mga aktibidad nga nakalinyada karon nga semana, ano diri ma'am ang pwede pa makatuan o kung wala sang registration nga mga aktibidad sa mga interesado nga magtuon angot sa startup? Okay. Ang aton mo kita sa expo or expo or exhibit dito sa Iloilo Convention Center, which is open ni siya sa aton sa public. And also if they want to see programs sa sulod, they could go inside and visit because we have provided seats sa likod para sa aton ng mga nagalagaw sa exhibit nga gusto maglantaw sa sulod, no? Ayun, so we have walk-in. And also, yes, so, and also available pa man ang Startup Financial Management
And fundraising, this will be on September 19, Friday. Pwede nyo na lang tawag among page for details on registration. Ayun. Ma'am, last year, kung hindi ko magsala, you have invited mga international speakers or experts from outside the country. Kag may ara man sa mga, kung hindi ko magsala, mga key officials from our different national government agencies nga nag-upod sa karon nga startup. For this year's edition, ma'am, may we know sino ang mga ginalauman natin, yung mga makabig VIPs para nga mag-raise ang atong sining aktibidad? For this year, para sa ating opening program ng Startup Conference, we will be expecting Yusek Leia from the DOST. And also we are inviting several venture capitalists and venture builders for may ara kita sa mga startups dito sa region na nag-uumpisa na fundraise. So nag-expect kita nga tani i-create sila sa connection through our programs sa inyong mga companies. So balantayan, hindi lamang ang mga lecture, kundi ang mga dalaguan nga personalidad nga magaupod sa karong nga tuig nga pagsaulog sang Innovative Startup Festival diri sa Western Visayas. Kag hindi ko magsala, this is the only region, ma'am, no, nga may startup festival karon diri sa pungsod Pilipinas. May ara naman sa ibang mga pungsod pero diri sa Visayas, ini pa lang. Ayun. And lastly, ma'am, ang imo sini nga imbitasyon sa aton sini nga mga tagpalamati, especially sa may mga interes o kunhuyog para sa aton sini iyang startup kagaluyan nga mag-expand pagid ang ila sining ihibalo at the same time ginaobra karon nga mga negosyo. So those who are interested, we will be having our Western Visayas Innovative Startup Fest 2025 from September 16 to 20. For details of the events that will be happening, pwede kita maka-bisita sa Facebook page, Western Visayas Innovative Startup Fest, and also with one Western Visayas Facebook page. Yun. Engineer Maria Charis Garino for your time and information hatag sa Radyo Pilipinas. Madamo gibam nga salamat kag padayon. There you have it, mga biyan, si Engineer Maria Charis Garino ang aton sining bisita nga naga pahatag sa aton no sa ila sini iyang detalye para sa karong nga tuig Western Visayas Innovative Startup Festival. So dauman mga biyan ang nunoy tuhay nga mga aktibidad nga ging preparar sa UMAD Consortium to emphasize or to highlight this year's importance ang celebration. As mentioned earlier ni Mama Charis, may ara sang mga aktibidad mga biyan nga available gid sa tanan ay isang expo sa Iloilo Convention Center sa diin mahimo man makapamati ka makasaksi sa mga discussion ang mga walk-in o mga nagalagaw mga abyan na nagbisita sa sining expo. Alas 9:49 na sa aga. Sa iban pa naton nga balita mga biyan, panayon ang pagbantay sa aton sining Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang Negros Occidental Operations Center may kang tanan sa hulag sa bulkan kanaon. Kasulod sa nagluntad ng mga volcanic earthquake mga biyan sa sining karon lang. Iwat nga ginapa-alerto sa aton sining Negros Occidental PGRMO ang tanan ng mga Negrense sa posible moderate explosion sa bulkan kalaon nga nagakaroon nagapadayon kung nagapabilin sa alert level 2. Interview naton si Sir Brian Larry Senyor, Deputy Manager sa PGRMO Negros Occidental,
agod hibaluon ang ila sining pagpanghanda agang ila sining panugyan sa mga migranse sa pag-alboroto o kung ulag sang bulkan kanaon. Sir, sige sir ha. Stand by sir. Record Negros Occidental sir, particularly with the latest activities ang Vulcan Kalaon. Yes, correct with Sir JP. Also, there is a Negros Occidental for the past this past weekend, may nareklamo kita. Actually, may na-record nga volcano tectonic nga mga earthquakes, no? Kapag niya sa La Carlota, sa area sa La Carlota, La Castellana, may haraman kita na-record man as well sa Murcia, actually kanina morning. So, amo nga mga sinyalis, no, nag-indicate man nga taas ang volcanic activity naman sa subong Kalaon. So, fortunately man, no, wala kita may na-record nga mga incidents, no, na pareho sa ashfall, kanilipatit nga related volcanic incidents, wala kita subong may na-record. Ongoing na sa gihapon, ang aton nga hugot nga monitoring sa aton nga mga local government units, kaya ang aton man nga preparedness measures para maningasuluan nga may naman siya sa explosive eruption, Sir JP. Sir Brad, as we speak, may mga evacuees pagta sir or mga internally displaced person living in mga evacuation centers. With regards naman niya sa JP, no, sa evacuation centers, ako tugin may arakit sa gihapon sa subong, evacuees natin dito na lang niya sa La Castellana, kaya ang sa La Carlota in Bago City, na sila yan, naka-poli na sila. So, ang sa La Castellana, na lang subong may harap pati sa gihapon sa 75 families or 248 individuals nga harap subong sa evacuation centers natin. In short, Sir Brel, while we are not praying nga mag-saka o kung maglalapang sitwasyon dara sa Kalaon, we are ready or somehow everything is in place para sa ato sining mga nagrense. Yes, correct, Sir JP. No, ang aton nga mga assets, ang aton nga mga resources, equipment, ready and preposition naman no, sa province nga side. And aton nga mga local government units gina-encourage. Kati ara naman, prepared naman sila in case naman na may ara liwat sa tapo o volcanic activity na matabo. Lastly, Sir Brel, ang imo sining nga mensahe sa tanan nga mga nigrense with these developments ang Vulcan Kalaon. Yes, no? So according man no, sa latest advisory man ni Kibo is preparahan kita doon ang possibilidad no, may ara naman kita sa moderate explosive eruption anytime soon. Pero ako napapayon na lang no, hindi na maglampot sa amo na, pero mas nabigit nga preparado kita sa posible nga matabo. So muna siya ang aton nga monitoring no sa Kalaon volcano right hugton paginaton kakon mag-order liwat ang aton nga mga local authorities no sa preemptive evacuation tumanon ginaton para man sa aton nga safety, Sir G. Sir Brad, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo nga salamat kag padayon. Thank you, Sir JP. Good morning. There we have it mga biyan, malipot naton nga pag-interview kay Sir Brian Larry Senior, ang Deputy Manager sa PDRMO Negros Occidental, emphasizing sa ila sa mga kahanda kag parayon karon nga hugot nga monitoring kasunod ban sa mga volcanic earthquake nga na-record sa bahin sang Negros Occidental, particularly malapit sa area sang Mount Canlaon. Alas 9:54 sa aga, wala kita sa oras nga nabilin sa atong sining na pagpangalagan. Kaya lamang kutob ang atong edisyon sa mga adlaw sang Lunes, Setyembre 15, 2025. Kalan sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio at Mr. Rochelle Jones Hotahero sa transmitter. Ako naman ang inyong inalaga, JP Harbas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.